Dalawang ito magkaiba? Nag-uusap ba talaga kayo o kanya-kanya kayo ng lakad? I saw your tweet, may pinost ka sa X na apparently yung ICC prosecutor hindi niya i-oppose, tama ba 'yon? Oo kaya yon. Kaya itong kuba specific request. So ayon sa specific request, hindi siya humihingi ng, dati sabi namin baka uuwi para magtrabaho, mag-mayor. Pero hindi ngayon sinasabi niya, humanitarian grounds, matanda na siya, tapos blank, blank, blank. Palagay ko mga sakit. Ano ibig sabihin ng Attorney Maria? Para Attorney Conti, ano ibig sabihin nun? Parang minaniobra na, kung tinrabaho na nila bago pa nila final. Parang gano'n, hindi ba? Kasi sabi niya pumayag na raw yung bansa eh. Tapos ang pagkakasabi nga, si counsel, meaning si Cosman, at yung chief prosecutor, noon pa si Karim Khan, nag-uusap na daw right after the arrest. So may ganong ganun ba? May ganong hanas. Oo, kaya yung kumaga na under the table din itong interim release. Nako. Pero attorney, yung mga biktima ba ay walang say doon? Ibig sabihin, hindi ba sila pwedeng pumunta din sa court at sabihin, we oppose? Or trabaho yun ng prosecutor? Depende yan sa court kung paano nila i-appreciate. Kasi ako, ang worry ko, yung blank, blank, blank. So, matanda na siya, tapos blank, blank, blank. Kung sakit yun at urgent, ay maaaring magpa siya according to the merits yung court. Kasi urgent Ano yung blank, blank, blank na sinasabi mo? Parang redacted? Redacted, sorry. Redacted. Okay. Redacted. Heavily redacted itong version na nakita natin. Hindi natin alam yung grounds. Hindi natin alam kung ano yung estado, yung state na patanggap sa kanya. Hindi natin alam yung conditions. Kaya parang medyo nangangapading kami sa dilim. Pero ang klaro, meron. Nangangapa sa dilim, ha? Si Conti, nangangapa sa dilim. Mamaya, pakinggan nyo si Trililing. Sigurado sa sinasabi. Ano ka? Nagadun ka ba? Nandun ka ba? Ito ang si Conti na self-proclaim counsel sa ICC. Nangangapa. Part naman ito ng proseso, hindi ho ba? Hindi naman ibig sabihin na nakalaya na siya at babalik siya sa Pilipinas. He cannot do that, right? Well, una, depende yon kung yung receiving state Pilipinas. Mukhang malabo naman. Dahil hindi naman tayo member ng ICC. Yun nga, yun. Kaya ako parang, mukhang hindi kami yan. Conti, hindi mo alam na hindi member. Hindi Malaysia yan. Kasi member state at pumayag according to these restrictions. Tanggap naman Attorney Conti na posible talagang pagbigyan ito ng ICC Court. Ibig sabihin, posibleng pakawalan si dating Pangulong Duterte pero hindi ibabalik sa Pilipinas kung hindi sa isang bansa na miyembro ng ICC. Tanggap nyo naman na malaki ang posibilidad na pagbigyan. Ay, oo. Kumbaga 50-50 kami dyan. Tanggap. Tanggap. Kumbaga expected. Pero dito kay Trillanes, ewan ko ba saan nakakuha ng confidence ito? Ito po, para lang malagay natin sa konteksto, Itong news na ito ay nagmula doon sa Defense Council ni Duterte. Mm-hmm. So yan po ang konteksto niyan. Natural, ang anggulo niya ay parang approved na, as good as approved. Aha. Okay? Ito po ay base po sa nakalap nating impormasyon, ito ay kukontrahin ng prosecution ng ICC in the same way na inoppose yung mga iba't ibang mga naunang motion. Ba't magkaiba kayo ng sinasabi ni Conti? Kay Conti, sabi niya, kokontrahin ng prosecution or kinokontra ng prosecution. Bakit sa'yo ayon sa iyong impormasyon? Saan mo nakuha yung impormasyon na yan? Magkaiba kayo Sa'yo, hindi tatanggapin. Ng defense. So, pero kasi inangguluhan nila na parang done deal na ito, walang kokontra, at pumayag na parang
ganun yung pagka-package nila ng balita. Opo. Kaya yun naman po ang naging reaction ng mga stakeholders, parang naalarma na parang mangyayari na. Oo. Okay, ano po, ito ay kagaya ng mga iba't ibang motion nila na nauna, ito ay kukontra ng prosecution at magbibigay ng desisyon yung pre-trial chamber ng ICC. Oo. Nasa ngayon po, Alam mo kasi, yung mga decision na sinauna na yan, wala pang sanction ni Trump. Ngayon, alanganin na sila. sa 5 naunang motion ng prosecution ay ng depensa nila Duterte, ay lahat po yun ay na-deny. Mhm. So ito na po ay just like the rest. Of course, there is that possibility na magagrant po ito, pero kagaya ng mga nauna, ito ay i-deliberate ng gusto ng ICC pre-trial chamber. Yung pong binabanggit na bansa na miyembro ng ICC, do you have any idea which country this is centered Oh, sa? siguro alam mo kasi marami kang impormasyon. Ani? Ano po ito? Redacted po ito. Oh, redacted, wala ka palang alam. Kaya only the pre-trial chamber and the prosecutor ang nakakaalam nito. And the defense, ano ka ba? Ba't alam ng defense. Kaya nga, alam nila pero redacted. Bakit prosecutor lang at saka ay pre-trial chamber? Pero sabi ko nga, suntok sa buwan mo ito, no? Regardless Suntok sa buwan. Pero kay Conti, 50-50. kung saan man yung buwan ay ang bansa na yan, suntok po sa buwan yan. Ito ginagawa lang ito nung mga abogado ni Duterte. Siyempre, kailangan po nilang i-justify yung malaking bayad sa kanila na base sa impormasyon ay umaabot po ng 150 million pesos a month. Kaya kada buwan, meron silang kunyaring ginagawa para lang makasingil sila na maayos. Ganun po yan. So again, sinasabi po natin na ito ay kukontrahin ng prosecution contrary dun sa nilabas na balita na pumayag na yung prosecution. Hindi po totoo yun. Oh, so, sino yung nagsasabi ng totoo sa inyo? Si Conti o si ikaw? Conti, kokontrahin. Trililing, hindi ko kontrahin. Ano ba talaga? Napakalinaw naman. Oh, ito po kasi, number 3. Since then, and since the chief prosecutor's leave of absence, the prosecution has confirmed its non-opposition. Naniniwala kayo kay Trillanes? Has confirmed, past tense, its non-opposition to the interim release. My God. Paano kayo naniniwala sa mukong na to? Kailan ba nagsabi to ng totoo?